Isang South Korean gang ang tinatag noong 1993 ni Kim Ji-won, isang dating convict at anim na iba pang dating bilanggo at mga manggagawang walang trabaho na tinatawag na Jion Cannibalism Family dahil sa pagkain ng grupo sa kanilang biktima. Pinangalanan ni Kim ang kanyang gang na Maska, isang di umunoy salitang Grego para sa salitang ambisyon. Bago natin magpatuloy ang video na to kabayan, kung bago pa lang sa ating channel at nagustuhan mo ang ating video, please like and share and also subscribe sa ating channel para updated ka sa mga video na aking i-upload. Si Kim Gi-won ang pinuno ng gang. Siya ay 27 years old noon at top student ito nang siya ay nag-aaral. Ayon sa kanyang report card, maraming araw siyang hindi pumapasok sa paaralan dahil sa problemang pinansyal ng kanyang pamilya. Umalis siya sa paaralan noong grade middle school. Dahil dito, sa murang edad lumipat siya sa busan at nagtrabaho sa paggawaan ng sapatos at plywood. Tapos nag-manual labor siya sa Seoul. Sa huli umuwi siyang galit sa mundo at sa kanyang buhay. Nagsimula siya mag-isip na gumawa ng karumal-dumal na gawain matapos mapanood ang mga balita tungkol sa katiwalaan sa pagsusulit sa pasukan sa universidad. Nakilala niya ang iba pang membro sa isang larong poker kung saan binuo niya ang gang. Narito ang mga pangalan ng membro na tinaguri ang Shijon Cannibalism Clan. Moong Sang-ruk. Siya ay 23 taong gulang noon. Bago ang gang, meron na siyang 3 conviction. Kim Yoon-yang. Siya ay 20 taong gulang nang sumali sa grupo. Kang Dong-un. Si Kang ay 21. Bago ang gang, meron na siyang 2 naunang paghahato ng espesyal na pagdarambong. Baek Yong-uk. Siya ay 20 taong gulang noon. Bago ang gang, nakagawa na siya ng 2 espesyal na pagnanakaw. Kang Moon-suk. Siya ay 20 taong gulang nang sumali sa grupo. Lee Kyung-suk. Siya ay 23 taong gulang noon bago siya sumali sa gang. Nakilala niya ang isa sa mga miyembro ng gang na si Kang Dong-un sa isang coffee house pagkatapos silang magsimulang makipag-date. Ang kanilang doktrina ay ang mga sumusunod. Una, kinasusuklaman namin ang mga taong maraming pera. Pangalawa, dapat patayin ang isang taksil sa grupo. Pangatlo, huwag magtitiwala sa isang babae kahit sa iyong ina. Bahagi ng kanilang plano ay mangalap ng isang lingwon sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga construction zone ng Budap at Dunsan. Nang panahon na iyon, ang South Korea ay bumubuo ng mga bagong urban na lugar malapit sa Seoul at Daejeon. Ang perang kanilang nagikom ay pinundahan ng kanilang maliliit na pasilidad, 2 sasakyan at walkie-talkie, dinamita at 17 armas kabilang ang rifle, isang machine gun, isang pistol at isang air gun, isang military sword, isang hiking knife, isang electric rod at iba pa. Bahagi ng kanilang sarili pagsasanay ang hiking sa Jerisan, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa South Korea. Ang modus ng grupo ay manghidnap ng mga mayayamang tao, lalo na yung may sasakyan na Hyundai Grandeur model na tinuturing na isa kang mayaman na tao sa South Korea ng taong 1993. Madalas, umabot sa $100,000 ang hinihinging ransom ng grupo sa pamilya ng kanilang biktima. Pag hindi ka nagawang tubusin ng iyong pamilya, ikaw ay kanilang tutorturin tulad ng babaltan ka ng buhay o di kaya utusan ng kapwa mo biktima na patayin ka gamit ang isang palakol na pupugot sa iyong ulo. Nagawa ng grupo noon na makipagsabuatan sa isang empleyado ng eksklusibong Hyundai department store sa Seoul upang malaman ang list ng mga customer nila na naglalaman ng 1,200 na pinakamahusay na customer na nagbabayad gamit ang credit card. Mula sa listang ito, pinipili nila ang kanilang susunod na biktima. Miss Choi, the rape victim. Siya ay 20 taong gulang noong panahong iyon. Ang gang ay dinukot, ginaas at pinatay siya noong Hulyo 18, 1993, mga 11 ng gabi. Itunuring nito ng gang bilang practice. Hindi naman talaga mayaman ang biktima. Siya ay isang anak na babae ng isang magsasaka.
Dinala nila si Miss Choi sa isang burol at doon ginahasa. Ayon sa pag-amin ni Kim Yong-yang, sinikal ni Kim Ji-won ang biktima. Ang kanilang bangkay ay nadiskubre ng isang taga-nayon na namumutol ang damo. Hindi nakita ng pulisya ang motibo o kung sino ang mamamatay tao hanggang sa umamin ng gang na maglaon. The couple. Ang lalaki ay 34 years old at isang musikero. Ang babae ay 27 at isang cafe worker. Bagamat hindi mayaman, nagmamaneho ang lalaki ng isang Hyundai Grandeur na tinuturing na tanda ng kayamanan noong panahon na iyon. Ito ay isang panahon bago ang mas mahal na European luxury cars ay naging karaniwang mga tanawin sa South Korea. Dahil dito, naging sunod na target ang gang ang mag-asawa noong September 8, 1994, mga 3 AM ng madaling araw. Narinig ng gang ang isang bulong-bulungan na ang motel sa Yangsuri ay popular na destinasyon ng mayayaman. Naghintay sila sa paligid ng lugar na iyon at pinili ang mag-asawa sakay ng Hyundai Grandeur model. Natrap nila ang Grandeur ng musikero gamit ang kanilang pick-up na truck at ang kanilang Daewoo Lemons. Nagputok sila gamit ang isang gas gun, sinaksak ang musikero at sinimulan silang bugbugin. Tinalian nila ang mag-asawa pagkatapos ay dinala sila sa kanilang incineration facility at ginahasa ang babaeng cafe worker. Nang sumunod na gabi humingi ang gang ng ransom sa pamilya ng lalaki. Kinagabihan matapos makumpirma na hindi sila mayaman, sinabi sa kanya ng gang na papatayin siya nito. Pinilit na pinainom ang lalaki ng isang boteng alak. Nilagyan ng plastic wrap ang ulo nito sa kanila sinakal. Pinilit nila ang asawa nitong babae na tumulong sa pagpatay sa pagbalot nito sa ulo ng kanyang asawa upang maging bahagi siya ng krimen para maiwasan nitong tumakas at magsumbong sa pulis. Kinumbinsi ni Kim Yong-yang ang gang na hayaang mabuhay ang babae. Pagkatapos, dinala ng gang ang katawan ng musikero sa isang bangin. Inilagay ang katawan nito sa driver's seat ng sasakyan at tinulak nila hanggang sa mahulog ang sasakyan sa bangin. 죽일 사람 따로 있었는데 엉뚱한 사람만 죽인 것 같아. 정말 죽일 사람 못 죽여서 하는 거지.